Praise God. So, tayo po ba ay may katiyakan na sa ating buhay? Na kapag tayo po ay umalis na dito, ay pupunta tayo sa langit? Amen? So, ang paniniwalang ito, ang bawat paniniwala na meron tayo, hindi siya pwedeng wavering. Kailangan meron kang katiyakan. Kailangan sigurado ka. Hindi pwedeng totoo kaya o hindi kaya. Hindi pwedeng ganoon. Amen? So today or tonight, gusto ko kayong encourage sa atin pong pag-aaralan about ang ating identity kay Kristo. Yung kanina po na narinig natin na awit, ang sabi, we are the sons, we are the daughters of God. No matter where we go, that's very true. No matter where we go, no matter ano man ang pagdadaanan mo, you will always be close to the Father's heart. Yun ang puso ng Ama sa ating lahat. Na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Regardless of the biggest mistake that you can do or magagawa sa buhay mo, God will never change His love for you. Never. Amen? So ito yung katiyakan. Dahil kung walang katiyakan sa Diyos, hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan. Tama po ba? Kapag walang katiyakan, kapag walang assurance, mahirap panghawakan ang bagay na kung saan hindi ka sigurado. Amen? Sino po dito pagka hindi ka sigurado, anong tawag mo doon? Sumusugal ka. Amen? Sa ating pananampalataya, sa buhay natin na ito, hindi natin pwedeng isugal na pagkatapos natin dito, saan tayo pupunta. Hindi natin pwedeng isugal yon. Kailangan nating tiyakin at siguraduhin na kung saan tayo pupunta. Amen? So of course, the Bible says, the moment we receive Jesus in our life, He says, it is only by the grace of God, through faith, by believing in His finished work, that we receive salvation. It's 100% grace alone, faith alone, Scripture alone. Di po ba? Wala sa atin. Lahat yan ay gawa ng Diyos. So dahil gawa ng Diyos, walang sino man ang pwedeng i-reverse. Walang sino man ang pwedeng bawiin because gawa ng Diyos. Tiyak po ba kayo doon? Because ang iyong paniniwala ay magbibigay yan ng tamang paggalaw at tamang pananaw sa buhay. Kaya po, tiyakin natin at huwag natin pagdudahan ang paniniwala na meron tayo. Amen? So our identity in Christ, ayan po ay katiyakan na. Do you know your identity? Alam niyo ba nung tinanggap niyo ang Panginoong Jesucristo, tayo nakipag-isa. We are in union with Christ. Meaning to say, ikaw at si Kristo ay isa. Sometimes it's hard to swallow. Amen? But this is the truth. Amen? And we cannot change the truth. Hallelujah. Amen? Hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan. Anything that is against or anything that is nagmimintis dun sa katotohanan ay kasinungalingan. Amen? So our identity in Christ is assurance. Do you know your identity in Christ? Do you know that your identity is in Christ? Amen? So tayo bago nilalang kay Kristo Jesus. So bago natin talakayin yung bagay na ito, gusto ko munang bigyan ng pansin yung word na assurance. Pag sinabi nating assurance, in Tagalog, tama po ba? Katiyakan yon? Kasiguraduhan? Assurance, di po ba? Yon, di ba? So assurance is confidence of mind or manner, easy freedom for self-doubt or uncertainty. Lahat tayo merong fear of the unknown. Ang sabi nga ba, yung uncertain eh. Di po ba? So pagka-uncertain, you're not assured. Tama po ba? So pag hindi ka assured, hindi mo alam kung anong mangyayari. Next. So kapag ang nangyari, hindi maganda kasi hindi mo alam, tatanggapin mo na lang yun kasi sinasabi mo na yun talaga ang mangyayari. So don't get me wrong. Because kung ano man ang pinagdadaanan natin na hindi in line sa salita ng Panginoon, that's not the end.
You're still in the process. So don't give up. Amen? But if your faith is naniniwala ka na, kasi ito talaga ang mangyayari sa you will accept it. You will settle for less. That's not what God wants for us. He don't want us to settle for less. He wants always the best for us. Amen? Kaya mahalaga po na maunawaan natin ito. Hindi ko na tinuturo sa inyo paano magkaroon ng pananampalataya. Ang tinuturo ko sa inyo ay suriin natin ang ating pananampalataya. Suriin natin kung meron tayong katiyakan sa ating tinatayuan. Amen? Glory to God. So bakit po importante ang assurance? Ano po ba ang nagagawa ng assurance sa atin? Kasi ang assurance, ang katiyakan ay meron niyang great impact. Amen? Saan po? Sa mga desisyon at sa mga action na atin pong ginagawa. And those decision and action will determine the course of your life. Kaya kung hindi ka tiyak, hindi rin tiyak ang iyong paghakbang. Pag hindi ka tiyak sa iyong pupuntahan, ahakbang ka pa lang, oops. Hindi mo alam kung sigurado ka na pupunta ka ng kaliwa. Pero dahil nakakita ka na ng traffic lang, wag na. Pero pag tiyak ka, kahit traffic yan, kahit ano pang dadaanan mo, you will move on. Amen? Amen po ba? So assurance has a great impact on our decisions and actions that will determine the course of our life or the course of life ng isa pong tao. So ako po'y naniniwala doon na kailangan meron tayong katiyakan. Hindi tayo sigurista na parang lahat, alam mo yung gano'n na susuriin mo na. No, that's not what I'm saying. What I'm saying here is katiyakan sa paniniwala na meron ka. That it is God alone, it is by faith alone, it is by grace alone, and nothing about your work that can prove that you are righteous in the sight of God. Amen? Ito yung confidence na meron tayo. So let's continue. Assurance, ano nagagawa nito? Having those, na meaning na ibinigay natin. So ano nagagawa ng assurance sa atin? It builds and resilience our confidence. No, binibuild niya at pinagtitibay niya yung kumpiyansa na meron tayo. So yung confidence mo, hindi parang ang bumangga ano yun? Hindi magiba. Ang bumangga, wasak, parang gano'n ba yun? Nakalimutan ko na eh. Sino man bumangga sa'yo, lahat tutumba. Amen? Kasi yung confidence mo, yung kumpiyansa mo sa iyong sarili, hindi siya pwedeng baluktutin. So kaya ang ating pong assurance sa ating paniniwala at pananampalataya ay patuloy niya na binibuild at pinagtitibay ang confidence natin. Amen? Ano pa po nagagawa nito? It gives us strength to stand and fight for what is rightfully ours. Hindi ka basta bibigay sa daya ng kaaway. Dahil alam mo kung sino ka sa Panginoon. Pero pag hindi ka tiyak, mangangamba ka. Kapag hindi ka tiyak sa gagawin ng Panginoon. Pero pag ikaw ay tiyak, na ikaw ay anak, at walang makakabawi nun, alam mo kung paano dapat tratuhin ang iyong anak. Alam mo, sa panahon na kahit nagkamali ang iyong anak, pero dahil nahihirapan na siya, hindi mo isasara ang pinto sa kanya. Tama po ba? Tatanggapin mo siya with open arms. Amen? Kasi bakit? Sa magulang, walang problema. Alam ko, anak ko to eh. Pero minsan sa atin na mga anak ng Diyos, we doubted our identity if we are truly a son and a daughter of the living God. Amen? Kaya narito tayo upang pag-usapan yon. So what do you think will happen to a person not assured of his or her faith o sa belief niya? What do you think will happen to that person? Sa tingin niyo po, ano mangyayari sa tao na hindi siya sigurado sa pananampalataya niya? What do you think? Anxiety. Ano ibig sabihin ng anxiety? Anxiety, worries, no? Maraming pwedeng mangyari sa buhay natin. So in general, if I may say, ito po yung pwedeng mangyari sa atin. This person will have unstable decision.
hindi magiging stable sa decision niya. Amen? So, hindi po ako nagtuturo dito na parang gaya na sa school. Gusto ko lang pong lagyan ng foundation ang word na assurance. Because you need to assure of your faith. Hindi pwedeng pumunta ka dito o nagdi-devotion ka na hindi ka sigurado kung anong pinaniniwalaan mo. You know why? Dahil i-interpret mo sa preference mo at sa damdamin mo ang lahat ng mababasa mo. So you need to interpret, you need to see, or you need to see the things based sa iyong paniniwala, not on your emotion. Hallelujah. So, hindi lang po yun. At probably, ang tao na ito ay laging mag-walk by sight. Which is, hindi natin napapansin minsan, ito ang pinaka-aim ng Panginoon. That's why He make us righteous. Righteous shall live by faith. See, if you're not assured of your faith, hindi ka makakalakad doon sa iyong pananampalataya. In other words, lalakad ka sa iyong nakikita. So ano po ibig sabihin na nakikita? Base sa iyong nararamdaman, base sa sitwasyon ng iyong buhay, ay wala na talagang mangyayari, wala ka ng pangahawakan kung hindi yung nakikita mo lang. And our life has been changed by God so that we will not conform to the pattern of this world. To see things beyond the natural. To see things beyond our capability. To see things beyond what the world can offer. Amen? Yun ang gusto ng Diyos sa atin. That's why He changed us. So magbibigay ako ng mga halimbawa na kung saan minsan nagkakaroon tayo ng assurance sa mag-partner. Di ba, ang ginagawa natin, we validate the feelings ng ating pong partner. Oh, thank you, Han, for loving me. Don't worry, Han. Hindi ako titingin sa iba. Sa sapatos lang. Hindi ako titingin sa iba. Sa relo lang. Mga ganun. Yung mga bagay po na ganun. But you're giving assurance to your partner, right? So ano kaya ang magiging damdamin ng iyong partner? Magkakaroon siya ng peace of mind. Because he's always secured. Or she's always secured. Amen po ba? So assurance yon. I'm not saying this type of assurance is wrong. I'm not saying. Though they are not wrong, they are not absolute. Because the one who's making the assurance is subject to change. Pero ang Diyos natin, hindi siya ganun. Kung sa tao, kapag nagtitiwala ka at sinabi niya sa iyo, ay ginagawa mo. Sa Diyos na nagsabi at nagsalita, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan, lagi ka mamahalin. Amen? Magkaroon tayo ng katiyakan doon. Amen po ba? Amen? Because our God never change. Glory to God. So mapangahawakan mo yung sinabi ng partner mo, yung sinabi nung nagbe-birthday, kung hindi siya nagbabago. But if there's point in time sa buhay niya that he miss, amen, yung kanyang salita ay mangyari, you will always doubt this person. So that assurance is now shakening. Why? Because yung nag-promise, they are subject to change. Amen po ba? So hindi ko po dinidiscredit ang relasyon natin sa tao. Kaya ko binanggit yon kasi ang relasyon natin sa tao na pangahawakan natin. Though it is subject to change. Why? Because we're working on it. Ang dalawa pong mag-partner, they're working together sa mga assurance na yon na meron ibinibigay sa bawat isa. But if one person fail, amen, so ano po nangyayari minsan? Isa nagpa-parted ways. Amen? But thanks be to God, our God is a great example that when you have relationship to the Lord, nakikita mo yung character niya. Ito yung nagagawa sa atin nang meron tayong relasyon sa Panginoon. Eventually, you will see that you are a son and a daughter of God. So how you supposed to act? Amen? So the moment you know who you are, you will be conscious of your action. Pero kung hindi ka sigurado kung sino ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Amen?
So we can only have absolute assurance on something that never changes. Yung absolute assurance na pwede lang natin makuha ay dun sa bagay na hindi, o sino man, o sa tao, o kung sino man sa Panginoon na hindi nagbabago. So tonight, I would like to encourage you to get this revelation who you are in Christ. Don't get only the information because information will not help you grow. Revelation will help you grow because every revelation will be part of your life. Amen? So get the revelation of our pag-aaralan ngayong gabi. So, tayo po ay anak na ng Panginoon. And being born of God, we have this characteristic of God. We have this nature of God. The Bible says we are partaker of His nature. Yes, we are partaker of His nature. By nature, we are godly, but we're not God. Amen? Because holiness and sin cannot be together. So the only way that we can have reconciliation with the Father is for us to be holy. And being holy is being godly in nature. So we are partaker of His nature according to Peter. In 1 Peter, you will see this verse saying that we are partakers of His nature the moment we receive Jesus sa buhay natin. So now, we're no longer sinner in nature. When we got born in this world, when we were born in this world, we have this what we called, or they called, original sin. Naniniwala po ba tayong lahat doon? That ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan dahil sa pagkakamali ng isang tao, si Adan. Naniniwala po ba kayo doon? Bakit po kayo naniniwala? Dahil pagkasilang nyo, bigat ng kalooban nyo dahil sa kasalanan? Hindi, di ba? Bakit kayo naniniwala? Maybe, let me guess, naturo sa inyo sa school. Kaya kayo naniwala. Tama ba? Eh bakit kayo naniwala na gano'n? Kasi meron silang basihan. Anong pinagkunan nila? The Bible says that when one man failed, every mankind became sinner. So hindi pa tayo nagkakamali, ipinanganak ka pa lang sa mundo, ikaw ay makasalanan na. That's why in nature, we are sinner. So paano tayo aalis sa bagay na yon? And it is now the work of God. And it is God alone, by His grace alone, by faith alone, and by Scripture alone. Amen? So when we got saved, when we got born again, we received Jesus sa buhay natin, our nature changed. It's just like from one place to another. The Bible says, He brought us into from darkness into His marvelous light. That happens in our spiritual being. That happens in the very core of us. So napalitan kung ano ang ating identity ngayon. Because our ID ay nag-iba. Now, it's no longer related to the man who sinned, and that is Adam, but it's now related to the man who saved the world, and that's Jesus. Amen? So, your identity, that's why I'm always saying, your identity now is no longer in the ID of Adam. Now, your identity is in ID of Jesus. Amen? So, yun po yung kagandahan at katiyakan sa relasyon na meron tayo sa Kanya. Glory to God. So, being a child of God is an absolute assurance because no one and nothing can ever change that. Alam niyo po, walang makapagbabago nun. And I'll prove this to you. Not by my opinion, but what the Scripture is saying. Amen? So God assures us with our identity in Christ, and that is being born again. Now, being born again is not a religion. It's an event in life. Sabihin natin event. Pangyayari yan sa buhay. Ang pagiging born again ay hindi po yan religion.
Yan ay pangyayari o event sa buhay na kailangan mong maranasan. Dahil kung hindi, hindi mababago ang iyong identity. That's why we're always saying, receive Jesus in your life. And that's the only way that you will be born again. Amen? Again, it's not a religion. It's an event in life na kailangan mong maranasan. So you can be secured. Do you know where you're going to? Amen? Alam na alam mo saan ka pupunta. And that's ulitin ko, the best gift ever. Amen, na maibibigay nyo. That's why I'm always praying sa akin pong mga magulang na, Lord, I thank you. They receive you already in their lives. Lord, I thank you sa aking mga kapatid na masumpungan ka, Panginoon, at tanggapin ka sa kanilang buhay. Lord, allow them to be born again, O God. Let their spirit be renewed. Yun kasi doon lang, kontentong-kontento na ako because I know na doon sila when they leave this earth. And one day, when we will meet again, doon, di ba? So we have already our union with Him. Glory to God. Napakabuti ng Panginoon. So He's the vine now, and you are the branches. Amen? That's what the Bible says in John 15. Amen? Sabi niya, apart from me, you can do nothing. The moment you have union with Him, the moment you got born again, that's how we have union with the Lord. Now He is the vine, and you are the branches. At ang sabi niya, sino man na nakasugpong sa akin, hindi pwedeng hindi siya mamumunga. Sinabi niya yon. So it's all up to us. Pag nakikita mong hindi namumunga ang buhay mo, merong problema the way you conduct your life. Amen? That's why the moment you are seeing who you are in God, doon ka nagkakaroon ng kaisipan, ano ba itong mga pinaggagawa ko? Ano ba itong mga iniisip ko? Hindi naman ako ito. Hindi naman ganito ang aking ama. Amen? Di ba, di po ba sa mga pelikula, pag meron pong nagnanakaw na siya, tapos maisip niya bigla, hindi naman ganito ang tatay ko. Bakit ako ganito? Nakita niyo sa mga pelikula yung mga ganoon. So even those, yung industry na yun, ginagamit nila yung tinatawag natin na logic sa mga bagay na ganito. Why? Paniwalang-paniwala naman tayo noon pag nanonood. Oo nga, no? Ba't siya naging ganon? Because of the people that surrounds that person. Amen? That's why the Bible also tells us, bad company, no salary. Bad company, corrupt good character. Amen? So kaya, pinipili natin ang ating pinakikisamahan not to judge them. Amen? But for us, na tayo po kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin ay maranasan natin. Sinyar ko po doon sa Pilipinas, sabi ko nga sa kanila, you have Jesus with you. Amen? You just don't have Jesus. You experience Jesus and you enjoy Jesus. So having Jesus is one thing. Experiencing Jesus is another thing. And enjoying your union with Jesus is also another thing. They don't come automatically. But you can have them all. Amen? Oh, glory to God. Hallelujah. Praise God. In 2 Corinthians chapter 16 or chapter 6 verse 16 to 18, ito po ang sabi na Amplified Version. So we'll start digging about our identity. Amen? So ang sabi dyan, and I will be a father to you. Who is saying? It's God. Saying, I will be a father to you. Kailan po ito? Kung babasahin niyo 2 Corinthians chapter 6, ang pinapatungkulan niya, nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, ang buhay mo, ang katawan mo ay templo ng banal na Espiritu. So sino man ang tumanggap sa Kanya, it's in union with God. So ano man ang ginagawa mo sa katawan mo, ganun din ang ginagawa mo sa Kanya. Yun ang sabi ng Bible. That's why He's saying, now, ang sabi ng Panginoon, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. So the God of the universe is telling each and every one of us that we are His sons and daughters. Amen?
So it's God who said that the moment we believe and receive Jesus, we have union with Him. He will be our Father and we will be His children. Kasi nung tayo'y tumanggap kay Jesus, tayo'y pinanganak muli. Kaya kapatid, di po ba, bakit kami magkapatid ng aking kapatid? Wow! O si ano na lang, si Michelle at si Ate Beth, bakit sila magkapatid? Kasi nanggaling sila at pinatid sa iisang pusod. Kaya kapatid. Amen? Amen po ba? Kasi parehas ng pinanggalingan. So let us see this principle. Let's put a principle sa ating pong pinag-aaralan in Acts 5:38-39. I'll just get this message so you will be convinced more na talagang walang makakapagpabago sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po dyan in the Message translation, "So I am telling you, hands off this man." Sino ang nagsasabi? Si Gamaliel. Sino po si Gamaliel? Ang instructor o ang teacher ni Paul. Si Saul ng Tarsus na naging Paul. Amen? So siya po ang nagsabi. Ano po ang senaryo dito? Si John at si Peter ay inuusig po nila, pinapatigil sa ginagawa niya po nila na pagpapahayag ng gospel, ng grace, ng gospel ng Panginoong Jesucristo. So ang sabi, tigilan nyo yan. So si Gamaliel ay pumagitna. At ang sabi niya, "So I am telling you, hands off these men. Let them alone." Iwanan nyo sila. If this program, or this work, ano po yung ginagawa nilang pagpapahayag, ang ginagawa nilang mga bagay na para sa Panginoon, is merely human, it will fall apart. Kung ito'y galing lang sa tao, hindi yan tatagal. Amen? But if it is of God, there is nothing you can do about it. He's talking sa mga scholar, he's talking sa mga may mga highest position patungkol sa pananampalataya at that time. Pero sabi niya, if it's coming from God, nothing you can do about it. Amen? You cannot reverse it. You cannot even hinder it or stop it. It will always, anong tawag doon? Mananagumpay o mangyayari. And you better not be found fighting against God. So bakit ko binanggit sa inyo to? Ang bagay na sa Panginoon, hindi kailanman mapipigilan at hindi kailanman mababago. Kung ikaw nga ang gumagawa lang at para sa Panginoon ay hindi mababago, how much more kung siya mismo ang gumawa? Hindi mo pwedeng baguhin yun. And you know, this is the good news that we have been born again not by performance. We have been born again not by doing things. We got born again by believing. Amen? Yun ang kagandahan nun, not by performing. Amen? So kaya po, hindi yan kailanman pwedeng mabago pa na tayo ay anak na ng Diyos. Pwede mong pagdudahan, pero hindi mo pwedeng baguhin yan. Pwede mong isipin na hindi totoo, pero hindi pwedeng magbago ang katotohanan na ikaw at ako ay anak ng Diyos. Anong dapat ginagawa ng magkapatid? Nagsusuntukan. Hindi, di ba? Nagmamahalan. That's the ideal family. So, pag titignan mo ang lahat ng tinuturo ng Panginoong Yesus sa ating buhay, hindi naman siya mahirap unawain eh. Una, magkakapatid tayo. So, ano dapat natin gawin? Magmahalan. Magtulungan. Amen? So, hindi tayo dapat nagsisiraan, hindi dapat tayo nagtutulakan, hindi dapat tayo nagsasakitan. Bakit? Kasi the ideal family of God ay nababahiran. Amen? Because people will see us differently from others. So we need to be careful how to conduct our life. But again, the power of knowing that you are a son and a daughter of the living God will change the way you think, will change the way you act, and will change the way you build or deal with people.
Amen? So pag sa Panginoon, hindi natin mababago yan. But there is one enemy. Si Satan. Lagi niyang gusto na pagdudahan natin. Bakit? Kasi sa pagiging anak mo, you have all what you need to live victoriously for the God's glory. Kahit estudyante ka pa, kahit ano pa ang ginagawa mo, you have all you need to give God's glory and live in victory every day. Amen? Glory to God. So, He wants us not to be assured of being a child of God because being a child of God, we have what we need to live in freedom and victory that gives glory to God. Satan knows what we have. Alam niya kung ano ang nakadeposit sa iyo. Alam niya kung ano ang inheritance mo. Alam niya kung anong blessing na meron ka. You know what's the greatest blessing that is in you? It's Jesus. And this blessing begat blessing. Nanganganak lang yan. But you have the greatest blessing sa iyong buhay and you believe that Jesus is the greatest blessing. Yung iniisip mo na imposible, napakaliit na bagay niyan. Amen? So didikit lang yan. Didikit lang, hindi na yung nagpapakahirap ka pa. Amen? Glory to God. So yan po yung mga bagay na alam ng kaaway na meron ka na. Kaya lagi siyang andyan. Hindi nyo siya nakikita, hindi yung katabi nyo siya, hindi natin siya nakikita. Pero, lagi siyang nandyan para hadlangan ang mga nais ng Diyos para sa ating buhay. Amen? Magpapadala siya ng sakit. Magpapadala siya ng kaaway. Diba? Bakit? So you will focus doon sa mga bagay na nakikita mo. So you will not see what you have in you. Sa the moment lagi ka nakatingin sa malayo, hindi mo na nakikita kung sino ka. Amen? In Romans chapter 8, so Satan knows, sinabi ko na po yun na tayo ay alam niya, and you are loaded. So Satan knows you are loaded. Loaded with a lot as a child of God. Amen? That's why, pag pinagdudahan mo ang identity mo, hindi mo alam kung ano meron ka. Pero pag sigurado ka kung sino ka kay Kristo, I'm telling you, hindi ka bibigay sa yaman ng mundo. Hindi ka bibigay sa kung ano lang ang gusto ng iyong laman. Because the greatest blessing that is in you brings peace without material things. Brings peace without even achieving and fulfilling sa iyong buhay yung mga It brings peace that you don't understand. Amen? Romans 8:17, this is what the Bible says. And if we are His children, then we are His heirs also. Kung tayo po'y anak ng Diyos, tayo din daw po'y tagapagmana. Amen? So tatanungin ko kayo, kung kayo'y magmamana, heirs of God and fellow heirs with Christ. So kung ikaw ay sigurado na identity mo kay Kristo and you're with Christ, in Christ, and for Christ, you are co-heirs with Christ. Amen? So sharing His spiritual blessings and inheritance, if indeed we share in His suffering, so that we may also share in His glory. So let me focus on that. Share in His suffering is hindi yung magpapakahirap ka. Ulitin ko, share in His suffering, hindi yung magpapakahirap ka. Yung gusto mo, danasin mo, yung pag dinanas niya na ikaw ay mamaltrato, akuin mo ang kasalanan ng iba, hindi yun ang ibig niya sabihin sa sharing in His suffering. When you share in His suffering, amen, where is the suffering happen in Christ? Saan po? Where is the suffering of Christ? Sa cross. At the cross, when you share His suffering, tinatanggap mo kung anong kabayaran ng suffering na yon. So, He suffer on our behalf. Amen? Kung kinuha niya lahat ng kasalanan, ano ang isinishare niya sa atin? Ano po? Kapatawaran. So lahat ng kasalanan kinuha niya upang tayo magkaroon ng kapatawaran. Lahat ng mga bagay na hindi maganda kinuha niya upang palitan ng maganda. That's how we share in His suffering. We believe on what Christ has done. Do you know the will of God for you? You know what's the will of God? Ang lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus ay yon ang will ng Panginoon sa ating buhay na maranasan yon. Bakit?
Sabi niya, di ba? Lord, it's your will, not my will. And the Father's will is for Jesus to die on that cross so that all our sins will be paid by His death. Yun ang will niya sa atin. Ang tanggapin siya. Amen? So, in Galatians 3:29, if you belong to Christ, if you are in Him, then you are Abraham's descendant and spiritual heirs according to God's promise. So alam naman natin, di ba? You will live in the land flowing with milk and honey. So yan ang pangako ng Panginoon. So ilan lang po yan. Pero yan ang meron ka bilang isang anak ng Diyos. If you want to expound it more, yung mga bagay na ito, basahin mo lang ang Biblia, makikita mo kung ano meron ka kay Kristo. Amen? So, but let's continue. This is the only lie. Gusto ko makita nyo. And deception of Satan when it comes to our identity. Ito lang ang ginagawa ng kaaway. Satan trying to convince us to believe that our performance or action will determine who we are. Si Satanas, hindi niya sasabihin sa'yo na, hindi ka naman anak ng Diyos. Hindi. Ang sasabihin niya sa'yo, kung talagang ikaw yan, ba't ganyan ang ginagawa mo? It can identify what kind of a child of God you are. But it will not change yung fact na ikaw po ay anak ng Diyos. Amen? Because you have been born again not by performing. You have been born again by believing. Amen? So it will not change who we are. In Luke chapter 4 verse 3, ayan po ang sabi, the devil said to him. So alam niyo po ang scenario dyan, di ba? After he was baptized in the Jordan River, ano sabi ni John? I saw the heaven open, sabi ni John. And I saw the dove descending from heaven. Sabi nga, and dumapo kay Jesus at narinig niya ang boses. This is my son, in whom I am well pleased. The God Almighty declared already that this is my son. And after those verses, masasabi doon, in Luke chapter 4 verse 1, kung titignan natin doon, ang sabi, and the Holy Spirit led Jesus to the desert to be tempted. Amen? So, he has already the Holy Spirit in him. So, kung tatanungin ko kayo, meron na ba kayong Holy Spirit? Amen. So, tayo mga tumanggap sa Panginoon, we have also the Holy Spirit. So, it's the same like Jesus when he was tempted. Pero it's the same thing pa rin ang ginagawa ng kaaway. The devil said to him, if you are the Son of God. Why? He wants Jesus to do things that He will command to prove that He is a Son of God. Sabi niya, turn this stone into bread. Hindi kayang gawin ng Panginoong Yesus yun, but the instruction did not came from God. It came from Satan. Amen? So hindi siya bibigay doon. Kaya sabi niya, man shall not live by bread alone, but in every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? So it's the Word of God that Satan used, and also the Word of God that Jesus used. Pero sa tamang paggamit. So when you read the Bible, read it in the lips of Jesus. Amen? Kaya lagi ko sinasabi, read it in the lens of grace. Read it in the lens of love. Amen? Glory to God. So let's continue. In verse 9, hindi lang minsan, 2 beses niya sinabi yan. The devil led him to the Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here. So ganun siya lagi. If you are. Why? Bakit merong if? Diba? Pag tayo kinakausap natin yung isang tao, kung totoo yun. Bakit sinasabi mo, kung totoo yun? Kasi gusto mo na siya magduda. Gusto mo na magkaroon siya ng dalawang pag-iisip sa bagay na yon. Kaya laging pumapasok yung kung. So our actions, how we conduct our life, might determine what kind of children we are, but will not determine who we are. Amen. Malinaw po ba sa atin yon?
So ang ating ginagawa bilang isang Kristiyano will just determine kung anong klase tayong Kristiyano. Pero hindi mababago kung tayo ba'y Kristiyano o hindi. Kristiyano ka pa rin. Anyone who has been born of God cannot be unborn as well. Amen? Kaya nga po, si Nicodemus, ang sabi doon, babasahin ko lang naman to, John chapter 3, verse 3 to 7. Mabilis lang to. Jesus replied, "Very truly I'll tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So again, born again is not a religion. Inuulit-ulit ko to para mawala sa kaisipan ng mundo na itinanim sa bawat tao na ang religion ay ang born again ay pinapalitan ng religion. No. Hindi religion yun. It's an event that we need to go through. Amen? So, ang sabi, ito si Nicodemus at gabi siya kung magtanong. Bakit? Hindi sa umaga? Kasi nga, nagko-compromise pa. Pero naniniwala na, paano ang position ko? Paano yung buhay? So, gabi. At gabi siya pumupunta, but you never heard Jesus condemning him. Never. Hindi niya sinabi, gabi ka pumupunta, ba't di sa umaga? Ano, takot ka? No. Hindi niya sinabi yun. But instead, he answered everything na itinatanong niya. Amen? So Jesus replied, "Very truly I'll tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked, "Surely they cannot enter a second time." Diba? Alam na alam niya. They cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Amen? So Jesus answered, "Very truly I'll tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit." Amen? So bakit spirit? Born of water and spirit. Amen? Flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. So pag sinabi nating born again, meaning reborn. Amen? Sino po ang nagpapa-reborn ng buhok? Amen? So, reborn. Amen? So ikaw ay papanganak muli. So ibig sabihin, pinanganak ka na. Born of water, the water bug. Born of spirit, you will be born in your spirit. Reborn. Amen? Hallelujah, praise God. Romans 8:15. The spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the spirit, because you have been born in spirit, when you have been born again, you receive brought about your adoption to sonship. Thank you, Lord. You have been adopted to sonship. Kayo po ay anak ng Panginoon. Amen? And by Him, we cry, Abba, Father. Abba means daddy. But the Holy Spirit that is in us, that we have been born in the Spirit, guaranteed and telling us that we can always cry to our Abba, Father. Amen? Hallelujah. Because, in Galatians 4:6, because you are His sons, God sent the Spirit of His sons into our hearts. Amen? The Spirit who calls out, Abba, Father. So attending church will not make you born again. Doing your devotion will not make you born again. Receiving Jesus will. Amen? John 1:12. But to us many as did receive and welcome Him. Paano tayo daw naging anak niya? He gave them the authority, power, privilege to become the children of God. Malinaw na malinaw po. Tayo ay naging anak ng Diyos not by performing, but by believing. Why? How? As we receive Jesus. But to us many as did receive and welcome Him. Yung iba ni-receive pero hindi na welcome. I receive you, Jesus, pero hindi ka welcome sa buhay ko. Decision ko pa rin to. Okay na yun, nandito ka.
Pero pakikialaman mo ang pera ko? No, ako nagpagod nito. Pakikialaman mo ang career ko? Ako nagpursige nito? No. No, the Bible says, to as many as did receive and welcome Him, He gave. Sabihin natin, He gave. You did not work for it. He gave it to you. The authority. So you just need to exercise it. You have it. It's one thing. Tama po ba? Experiencing it is another thing. And enjoying it is another thing again. So, privilege, right to become the children of God. That is to those. Sabihin natin to those. So, hindi lahat. Now, not to condemn anybody in this room or the people outside, the Bible says, to those. So, meaning to say, merong hindi. To those who believe, adhere to, trust in, and rely on His name. Amen sa puso mo, kapatid. Did you receive Jesus in your life? Did you welcome Him in your life? Amen? Glory to God. So being a child of God, absolutely assured are present. Ito yung gusto ko na makita natin, ma-reveal sa atin. Alam mo ba na ang present mo is secured and assured in Christ? Bakit? Ba't mo lagi sinasabi yung pastor? Try mo lang. Siguro ito, I challenge you. But be pure in your heart. Yung totoong-totoo. That you rely, adhere, and trust in God. Kahit marami kang problema, kapatid. Makikita mo sa puso mo may kapayapaan ka. Makikita mo sa isip mo na maliwanag lahat. Hindi ka nangangamba, magkakaroon ka ng buong buo ang iyong pag-asa. Try mo lang. Wala namang mawawala kung itatry natin, di ba? Pero pag merong nabago, i-report mo naman. Amen. Pero I challenge you. Magtiwala ka sa Kanya. I challenge you. Welcome mo siya sa iyong buhay. I-welcome mo sa desisyon. Gagawin mo sa inyong relasyon. Anong gagawin mo sa iyong trabaho? Anong gagawin mo sa iyong pamilya? Anong gagawin mo sa mga bagay na ito? I-welcome mo siya. I'm telling you, it will change your life. Amen? Because I'm a witness of His goodness. He changed me. He changed me. Amen. Hallelujah. So, our present is assured, the authority and the power, the privilege and right, kaya assured tayo doon. Pwede kang mapagod na sa'yo. But when you have a privilege, hindi ka kailangan magpakapagod, hindi ka rin kailangan gumastos. So, not by performance, even if we make mistake, tandaan nyo to ha, hindi again, ini-encourage ko kayo na magkamali. And we will end up here. Even if you will make the biggest mistake in your life, you are always welcome sa Ama. Sorry, baka yung iba na makakarinig, ganyan na naman ang tinuturo ng pastor ninyo. But I'm telling you, let them accuse as they want to. But this is the truth. The Father's love will never change. It cannot change. It cannot. Yun ang guarantee sa atin. In Luke 15, 17, 24, and we will end up here. Kanina pa ako natatapos, no? Hindi ko lang kasi pwedeng hindi tapusin. So when he came, ito po yung prodigal son. When he came to his senses, lagi naririnig sa akin to. So kapag ikaw ay humiwalay sa Panginoon, you are not in his senses. At ang account na ito ay hindi po unbeliever. Ito po ay believer. Ang tao na ito ay mananampalataya. Bakit? Kasi anak siya. Amen? So itong account na ito, sinasabi sa atin that the Father represent God and there are two types of a believer. A believer na nagsawa. Pero alam niya na may karapatan. Alam niya na meron siyang dapat makuha sa Panginoon. So sabi niya, Lord, total naman, pinatawad mo na ako eh. Total naman, Lord, ito yung mga, lalabas mo na ako, magwawala mo na ako. At nung nahihirapan na siya, sa kanyang pagwawala, nung wala na ang kanyang mga ari-arian at lahat-lahat, nasaan na yung mga kaibigan niya ngayon? Wala na.
Amen? So anong sabi? Nagpapakain na siya ng baboy. Kinakain na rin niya ang kanin baboy. So sabi niya sa sarili niya, when he came to his senses, eto na yung verse na yon. How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go back to my father. Kailan siya bumalik sa tamang katinuan? Nung naisip niya, nababalik na siya sa Ama. So anong tawag natin doon? Repentance. Anong tawag natin doon? Not conforming to the pattern of this world. Repentance is change the way you think. Amen? So, nung nagre-repent na siya, ayoko nang harapin ito. Dito na ako haharap sa aking Ama. Ang sabi ng Bible, even though I walk through the valley and the shadow of death, I will fear no evil. Kasi shadow. No? Ang sa akin, pagka nasa tapat mo nga, wala nga shadow. But you know what? Kapag ikaw ay hindi nakatingin sa liwanag, doon mo lang nakikita ang shadow. Pag ikaw ay nakatalikod sa shadow, ano ba ito? Nakikita ko ang shadow ko, ayun. Pero huwag yung tingnan to, ha? Nakikita ko ang shadow ko, ayun. Pero pag ako'y tumingin sa liwanag, hindi ko nakikita ang shadow. Bakit nakita ni David na merong fear, the shadow of death? Because that time, tumingin siya, nakatalikod sa liwanag. But when you are facing the light, you will not see any shadow. Amen? And the light is Jesus. So when you focus on Jesus, you will not even see fear in your life. Amen? Amen? So I will set out back to my father and say to him, sabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy. Wow. Now he bought the lie of the enemy because of what he has done. Now he's believing na hindi na siya anak. Hindi na siya karapat-dapat na maging anak. Anong gusto niya ngayon? Maging servant na lang ako. Maging slave na lang ako. As long as I am part ng family na yon, even though I will be a servant, I will go to my father's house. See? It's a danger when you don't know and you are not assured of who you are in Christ. Amen? So I am no longer to be worthy called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, that's why I said, the father always loved you. Nakita niya, maraming mali. Amen? So ano sabi po dito? But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. This is the first time. You know, the first time na nakita si Jesus na nakatayo sa throne, do you know when? Alam niyo kung kailan? When Stephen is being stoned to death. He saw Christ not seated on the throne. He saw Christ standing on the throne. You know who's cheering you up? It's Him. He's cheering you up. You're my son, come on, you can do it. You're my daughter, come on, you can do it. Don't give up on that. You're my daughter. You have anong tawag doon, you have my genes. You have my blood in you. Amen? Don't give up. Don't give up your privilege. Don't give up your rights. Hindi kagaya na Esau, gutom na gutom lang siya, binigay niya ang kanyang birthright. He loses all the blessing that's supposed to be for him. Amen? Let's continue. So, but while, ano pong ginawa ng ama? His father saw him, was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Amoy baboy. Napapakain ng baboy. Hindi naman sinabing naligo muna siya. Amoy baboy. Pati breath niya, amoy pagkain ng baboy. Pero ang ama, sinunggaban, niyakap. Sabihin mo sa akin, dahil may nagawa ka, hindi ka mamahalin ng ama? I don't think so. I'm focusing here not on our mistake. I'm focusing here the love of God for you.
Now you will understand when sin abounds, much more grace abounds. Amen? Let's continue. So, he threw his arms around him and kissed him. Then the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer to be called your son. Anong ginawa ng ama? Walang narinig. Kaya huwag ka na magpagod. Huwag ka na magpa-drama effect. Amen? Sayang lang. Huwag na. May narinig ba ang ama? Pinansin ba? Wala. Dead ma. Ano sabi ng ama? The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant. Ano sabi sa servant? Itong anak ko na to, grabe! Nagkamali siya. Putulan ng kamay. Hindi. Ano sabi ng ama? Father said to his servant, quick. Sabi natin quick. Ang gesture ba ng nakatayo ay hindi ba excited? Excited, di ba? Merong upuan dyan at pag nakita ko na let's all stand, let's pray, tatayo na kayo kaagad kasi excited na tayong lumabas. I mean, nakikita mo yung excitement. Kapag merong upuan at nakatayo yung isang tao, alam mo, excited. Amen? So, gesture yon. Excited ang Ama. Excited si Kristo kapag ikaw ay nagpupuri at sinasabi mo na hindi mo pagpapalit ang Panginoon. He's cheering you up. Amen? So quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. But by the way, in verse 22, ano pong ginawa niya? Nirestore ng ama yung looks ng anak. Pag ikaw ay may robe, pag ikaw ay may singsing at may sandals, anong tawag doon? Yun ay royal, anong tawag doon? Royal blood. Kasama ka sa royal family. Amen? So, ni-restore niya ang kanyang pagiging pamilya. So, yun ang unang-unang sasabihin sa iyo ng Panginoon. This is not about our looks. It's all about the way we think. Sinasabi sa atin ng Panginoon, okay, yan ang mga bagay na nagawa mo, but I don't care about those things. I care more about how much I love you. Can you care how much I love you? Instead of focusing on your mistake, can you care how much I love you? God says, amen? So bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Ito ba yung damdamin ng naghihimugtok? Anong tama ba yung Tagalog ko? Naghihimutok? Ito ba yung damdamin na merong galit? Hindi, di ba? Kung may galit ka sa iyong anak, isa-celebrate mo ba siya? Hindi. So walang galit dito ang Ama. Amen? Let's have feast and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again. He's dead, but he was born already before. Now he has got born again. He's alive again. Let's celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. So kaya, wala man tayong karapatan magmukmok. Siya nga nagse-celebrate eh. All the angels nagse-celebrate. Amen? So ano maganda kapag nasa Panginoon ka? It's not about what we are doing. It's not about what we have done. But our presence in His place. It's what really matters to Him. Amen? So this is the beginning of life. Being born again. And being reborn from above really matters. Do you believe in Jesus? Amen. Do you believe in Jesus? Amen. Then your present and future are absolutely secured and assured. Pag alam na alam mo yun sa sarili mo, kapatid, ewan ko lang kung hindi ka makakasmile sa araw-araw. Kahit sino pang makita mo paggising mo. But the moment you know that you are a son and a daughter of the living God, you will always have the smile in your face. Amen? So absolute assurance of present and future is guaranteed to those who believe in Jesus' finished work. Amen? Did you learn something? Ayan, palapanan natin sa Lord. Hallelujah.